Hello po, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan mga kababayan. At muli po magsama-sama po tayo magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin, ito pong katatapos lang po kaganapan ng impeachment ng Vice President na pagwawaldas po at pag-uubos ng buwis ng taong bayan sa walang kakwenta-kwentang impeachment di umano. At komentuhan po natin, ito pong si Senator Rapi Tulfo dito po sa pagbanat at pag-question niya rito po kay Atty. Powa. At syempre po, dito po sa sinasabi niya pong mga, yung sinasabi niya pong mga kung ano-ano pong mga security daw. Ito po, umpisa na po natin at panuorin po siya at komentuhan po natin, mga kababayan. Si Rapi Tulfo na tinatawag pong Mang Kanor di umano. Ito po. Kahapon, nabanggit na si Attorney Hua, magaling na abogado siya, ay pumunta sa COA, tama, para makipag-usap tungkol doon sa sinasabing audit query. Now, hindi po pa conflict of interest yun para siya ay mag-represent dito ngayon sa natin, pinag-uusapang confidential funds when in fact, siya mismo pumunta doon sa COA office para makipag-usap sa kanila. What do you think, Mr. Presiding Officer? The respondent in this case, Senator Judge Tulfo, is the Honorable Vice President, Sara Zimmerman Duterte. Attorney Powa, although he served under the office of the Vice President, I believe, and even under DepEd, is not a named respondent to this case. And in fact, is one of the lawyers, as you can see, of the respondent. There is no, I believe there is no conflict with respect to that, given that he is not the one in trial in this case. Okay, I rest my case. Makapagtanong lang no? Mabutasan niya lang po si Atty. Powe. Naging naging trabahador po 'yan at nagtrabaho po 'yan sa Office of the Vice President noong mga time na 'yon. At siya po ay nag-resign na. Hindi po ba? At ngayon po siya ay tumatayong abogado. Abogado po siya eh. Ano po ang question doon? At meron po bang anomalya nung pumunta po siya sa COA? Wala naman Sinisiraan pa nga ninyo ngayon, di umano eh. Hindi po ba? Patuloy ang paninira. Samantalang po, nung hindi pa po nila sinisiraan ng Vice President, pagdating po sa COA, ang Vice President ay pinakamagaling at pinakamahusay, lalong-lalo po sa paggamit ng kanyang pondo. Pero ngayon, kailangan pabagsakin na iba na po ang ihip ng hangin sa COA ngayon. Hindi kaya, ito pa po mga kababayan, meron pa po siyang sinabi Sundan po natin. Actually, no, nagpagawa ako. Sa tingin niyo po, yung pagbibili ng chichirya o dili kaya pagbili ng shampoo o suka sa sari-sari store, would that jeopardize the national security kapag yan ay binulgar sa inyo, binigyan ka ng sibo? Hindi po. Thank you. Would it compromise sa tingin po ninyo yung security ng informant kung hihingan nyo sila ng resibo patungkol sa mga gamot na natanggap nila mula sa confidential funds? Katulad nga po nung sinabi ko during my testimony, ang hiningi po namin ay yung proof ng pagbili when it comes to the official receipt and the sales invoice po. Correct. Alam ba, resibo, bumili ng maintenance o antibiotics, yung ganong klaseng resibo dapat iba ang hinihingi nyo. Yes po, Your Honor. Pero ang sinasabi nila, yun daw ay magdi-jeopardize ng magkakaroon ng problema sa national security. Actually, yung minention po nila na circular, which is yung 1999 is already repealed na. Repeal na. Opo. Pero just the same, sa tingin niyo ba yung pagbibili ng chichirya o dili kaya pagbili ng shampoo o suka sa sari-sari store, would that jeopardize the national security kapag yan ay binulgar sa inyo, binigyan ka ng sibo? Hindi po. Thank you. Nonsense mga tambay. Anong kwenta? Anong connection nun? Yung mga resibo. Para daw po yung re-resibuhan mo pa ba yon? Sige nga. Ibang klase.
Kung yung Senado at Kongreso, hindi po natin makita yung mga resibo ng budget nila. Lalong-lalo po yung MOOE nila. Yung MOOE nila, yung mga extraordinary expenses nila. Wala po tayong nakikitang resibo ron. Yung mga bonuses nila. Saan kaya nila dinadala yung mga bonuses nila na galing po sa ating buwis? May resibo po ba yon? At yung mga MOOE nila, MOOE, mga extraordinary expenses, liquidation by certification lamang. Ang kapal naman yata ng pagmumukha ng isang senador pagdating po sa resibo. Sila po ba kumpleto resibo nila? Ganon? Pagka kinumpleto mo ang mga resibo at hihingan mo lahat ng resibo, pati pagbili ng shampoo, suka, chichirya, at pati antibiotic, gamot na kailangan po ng mga intelligent na mga mag-iimbestiga, hindi po ba na binibigyan po tayo ng proteksyon, lalong-lalo po ang Vice President nung siya po ay may confidential intel fund. Wala po tayong nababalita ang kaguluhan, lalong-lalo po, uulit-ulitin po natin, nung naging DepEd Secretary siya, mapayapat maayos ang mga estudyante. Hindi po ba? Kaya nga lang po, ito pong si Rapi Tulfo, dahil nga po isa rin po itong may conflict of interest, katulad po nung sinasabi niya kay Attorney Powa, may conflict of interest daw po dahil nga po tumatayong abogado ngayon, samantala nung panahon ng DepEd Secretary siya, na DepEd Secretary and Vice President, ay isa rin po siyang kasama po nagtatrabaho sa Office of the Vice President. Hindi po ba? May conflict of interest daw po yun. Samantalang po siya po yata ang napakalaking may conflict of interest. Bakit po? Dahil nga po, pagka naging presidente ang Vice President, ano po ang mangyayari sa mga tulpo? Sa dami po ng issue ng mga tulpo pagdating po sa kaperahan. Hindi po ba si Rapi Tulfo may issue rin po yata ng insertion? Baka pati maleta may issue rin siya, katulad ng kanyang kapatid. Hindi lang yata insertion, pati yata maleta, ayon sa mga bodyguard ni Saldico, mga ex-soldiers at ex-marine. Ganon din po yata ang kanyang asawa at anak na congressman. Hindi kaya yung kanilang pamilya ng mga politiko ay puro may issue yata? Hindi po ba may conflict of interest yan? Tapos ngayon, ikaw ngayon na nag-i-impeach at kasama ka sa nag-i-impeach dahil ikaw ay tumatayong judge ng impeachment. Hindi po ba conflict of interest yun? Dahil po proteksyonan mo ang pamilya mo at sarili mo. Dahil pag naging presidente ang vice president, delikado ang lahi ng Tulfo. Di umano? Hindi po ba magiging delikado? Dahil sa dami po ng issue ngayon ng korupsyon. Dahil mismo ang vice president nagsasabi, hindi siya papayag na walang managot sa isang damukal na korupsyong ginawa. Dahil yan ay alam niya kung sino may kontrol ng pera ng taong bayan, lalong-lalo sa House of Representatives. At lalong-lalong kilalang-kilala niya ang pumipirma ng budget. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya hiyang-hiya naman tayo kay Tulfo. Baka pagka yan ay nilagyan mo lahat ng resibo at kinuhanan mo ng resibo lahat yan, sa loob yata na 1 taon, pag niresibuhan mo lahat ang ginagamit po ng mga intelligent at sinasabing kumukuha ng mga pera sa confidential fund ng Vice President, baka track na resibo yan. Hindi kaya? At syempre mga kababayan, pagka iriresibuhan mo ba yan, pati pamasahe mo sa jeep? Kung ikaw ay mag-grab, kung ikaw ay magta-taxi, hihingi ka pa ba ng resibo? Unbelievable. Nonsense. Hindi po ba? Kasi pagka po gusto nyo yung mga resibo, dapat po imply po natin sa lahat. Pati po sa mga senador at mga congressman. Pati po sa Pangulo, sa lahat na po nang nagtatrabaho sa gobyerno, dapat po maglabas na ng resibo. Pati nilalamon nyo. Pati kinakain nyo, nilalamon nyo, pati tinatravel nyo, resibuhan nyo. Hindi po ba? Lahat, pati bakasyon nyo, na kasama po sa bakasyon
na pera pa rin ng taong bayan ang nagagastos yata. Hindi po ba? Hindi ba dapat resibuhan? Lalong-lalo kung kumakain kayo sa mga mamahaling restaurant, mga 5-star hotel, naka-check-in kayo. Wala ba dapat resibo yan? Pero pagdating po sa Vice President, di po ba dahil pinababagsak nila, lahat po ay hahanapin po nila at kuku-questionin nila ang mga resibo, pati gamot, pati pagkain, pati itinutulong ng Vice President na gamot at pagkain sa mga kababayan natin. Kailangan pong silipin nila. Bakit walang resibo yan? Hiyang-hiya naman po tayo sa kanila. At bakit may conflict of interest yan? Bakit nahandyan siya? Nakita niyo po, lahat ng sinasabi ni Senator Rapi Tulfo, puro patama sa kanya. Patama sa kanila, di umano. Conflict of interest, tatama rin sa kanya, di umano. Resibo, tatama rin sa kanya, sa kanila. Dahil sila hirap na hirap din magbigay ng resibo sa mga Pilipino. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, si Rapi Tulfo na tinatawag po na Mang Kanor at Viva Max. Di umano, mga kababayan. Talagang alam mo na ang layunin ng isang Rapi Tulfo pagdating po sa impeachment ng Vice President. Hindi po ba? Alam mo na ang kanyang direksyon na pupuntahan. Hindi po ba? Maraming salamat po sa inyo mga kababayan. Sana gusto po ng ating tambay mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa inyo mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong. Thank you po. Shoutout po sa inyo kay Eric Hercio from Canada, kay Jem Aris from United Arab Emirates, ako si Pilam, Ani Jo, kay Mary Natividad Blinden from Netherlands, Gayat Siena, Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Milayi, Felipe Shapno from Texas, USA, Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA, Mika Legaspi, Frank Zamora from California, USA, Romulo de Villagracia from Bacolod City, Kingston from Hong Kong, Jake Yahut from California, USA, Gina Ray from Berlin, Germany, Julieta Silona from Sydney, Australia, at Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley. Muli po, maraming salamat po sa inyo lahat. Shoutout po sa inyo lahat. At ingat-ingat po kayo sa inyo po mapagawa. At tis-tis lang po tayo mga kababayan. At doble-doble ingat po. God bless po sa inyo lahat. Muli po, paalam. Bye-bye. Sa muli.